Mga gagit sa tanan, today is a good day para pagasimbahon kag pagadayawan natin mga Ginoo. And as we begin our program, let us first start with a silent prayer. For our opening hymn, let us sing Sunshine in My Soul. Let us sing first and the fourth stanza. There is sunshine in my soul today. More glorious and bright than those seen and heard shine. For Jesus is my light. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. There is gladness in my soul today, and hope and love and praise for blessings which He gives me now, for joys in future days. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. Let us all please rise for our call to worship and may we request Miss Krista. I will be reading to you from the book of Psalms. Psalm chapter 136, verses 1 to 9, and verses 23 to 26. Give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Give thanks to the God of gods, for his steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, for his steadfast love endures forever. To him who alone does great wonders, for his steadfast love endures forever. To him who by understanding made the heavens, for his steadfast love endures forever. To him who spread out the earth above the waters, for his steadfast love endures forever. To him who made the great lights, for his steadfast love endures forever. The sun to rule over the day, for his steadfast love endures forever. The moon and the stars to rule over the night, for his steadfast love endures forever. It is he who remembered us in our low estate, for his steadfast love endures forever, and rescued us from our foes, for his steadfast love endures forever. He who gives food to all flesh, for his steadfast love endures forever. Give thanks to the God of heaven, for his steadfast love endures forever. For our opening prayer, we request Pastor Robert Sugo.
Let's pray. Ginoo may namon, yawgi kami Ginoo sa imong Ginoo. Declare sa amon tag sa ka mga tugipusoon, ikaw ang amon Dios, nga manunugan, tagiyas sa langit kay sanduta, bisan pa sa amon mga ulam nga pagmuli. Ginoo nagadayaw kami Ginoo sa imo tungod sa imong pagigugma. Because of your steadfast love, higing pasagahay sa amon Ginoo. Even though, God, we are not worthy sila ng pagigugma, mga makasasala kami Ginoo sa imong atubang. Apang Ginoo, ikaw willing gid sa pag-sacrifice ng imong bugtong anak, nga mo si Kristo Jesus. Agod kami Ginoo makaangkon sa kaibigan nga may relationship dira sa imo, kag mapatawad ang amon mga kasalanan. Ginoo, ginadayaw ka ginamon sa imo Ginoo nga kaluoy, sa imo Ginoo nga paghigugma, bisan pa Ginoo sa pag-ayo sa among mga ginabatya, ayan mga nagligat ng mga adlaw, hindi maayong among mga pamatsyag, mayara kami Ginoo mga inaatubang ng mga problema. But Lord, yara ikaw Ginoo nga nagbulig sa amon, nagbantay sa amon, kag nag-provide sa amon mga kinahanglan. Thank you so much, O God, for the blessings nga imo ginpasagahay sa taksa-taksa sa imong mga kanakan sa mga nagliligat nga mga inadlaw. And even, O God, today, ginapasalamatan namon ikaw nga ginhutagan nimo kami Ginoo sa kabuhi, nga ginpamatan nimo kami Ginoo sa sining nga matahong nga kaagahon. Agod Ginoo, makatipon kami kung magkapasalamat at pagsimba sa imong ngalan Ginoo. Agbisan pa Ginoo masako ang amon nga mga trabaho, mayara kami Ginoo kayunan sa pagdalik sa pagpasalamat sa pagsimba sa imong ngalan tungod sa imong katutong sa amon mga kabuhi. Kay hindi namon Ginoo sigurado ang amon buwas kung saan nimo kami kuhaon. But Lord, thank you so much that we have this opportunity, O God, to worship you. Kag Ginoo pangabay kami Ginoo, di Ginoo ini nga amon nga pagsimba sa imo kamay ko gid magupod sa amon. As we take authority in the name of Jesus, we command every spirit of the enemy to live in Jesus' name. Over this place, O God, with the precious blood of Christ, bless each and every one of us, bless the children, ginabalik namon sa imong tanan nga pagdayaw. Pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo ket manluluwas. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Kigit kag sa sininga time, at kita mamati sa pulong sa Ginoo, mamati kita sa short special number nga pagadalon sa Alagdon Choir.
Pwede na siya na Lisa. Ano na yan? Ipagdaan. Yan. Okay. Hindi. You can turn your phone while live. Patindog lang yun. Patindog lang. Big bang yung dapat. Yung kanaya, kay ipagpapit ko po ang kita. Basta ba po ang atong sound, no? Okay, sige. Will
Thank you, Gid Choir, sa siningan time. Mamati kita sa pulong sa Ginoo, kapagadalo ni Pastor Robert Sumaga. Good morning, everyone. Welcome gid sa aton nga pagbalikbahon sa sining kaagahon. Excited ka mo? Yes, very exciting gid ang ano natin sa Ginoo, no? Pagsimba natin sa Ginoo every Sunday. Ang aton nga prayer meeting, excited maghalik kita, no? Damo kita kung mag-prayer meeting, kag subong damo pagid. Wow, amen, amen. Dalayaw gid ang Ginoo sa sining kaagahon tungod sa iyang paghigugma. We celebrate the love of God, no? Sa iyang paghalad sa iyang kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo. Kagagi na celebrate naton ang Holy Week. Tungod sina, no? Gina-remind kita kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa aton nga mga sala, no? Ginbayaran niya ang aton mga sala agud makaangkon kita sa kapatawaran kag nga walay katapusan. Okay? So, sunod sa aton nga tema nga Semana Santa. Magabasa ako diri sa pulong sa Ginoo. Kung may mga Bible ka mo dira palihog, o may mga Gideon's Bible ka mo dira, no? Mas maayo pagid, no? Ang mga kabataan nga ginahatagan para sa eskwelahan sa Gideon's International nga free nga Bible. So, kung dala ninyo, praise the Lord, no? Buksan naton ang aton nga mga Biblia. May ara man kamo mga Bible apps, welcome gid. Magabukas kita sa aton nga mga Biblia sa John chapter 3 verse 16, no? Siya do ini ka popular, no? Nga verse nga pagkadalaon naton sa sining nga kaagawon. Ginapangabay ang tanan palihog sa pagtindog sa paghatag naton sang reverence to the word of God. Okay? Basahon naton ini sang tungan sa lang man ini ka verse. John chapter 3 verse 16. Ara na? Say amen kung ara na. Amen. Okay, ready? John chapter 3 verse 16. The word of God says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa iya mga pulong. Let us pray. Lord God, ginapasalamatan din naman ikaw, Ginoo, na makabukas kami sa imong balaan ng mga pulong. And Lord, we need your Holy Spirit, O God, to give us the understanding sa imong Ginoo mga balaan ng mga pulong,
Agud Ginoo mahangpan namon ang imo Ginoo mga plano sa amon mga kabuhi. Patawaran kami Ginoo sa amon mga kasalanan sa ngalan ni Kristo Jesus uning amon pangamuyo. Amen. Okay? Inapangabaitan sa pagpungko palihog. Ang atong mensahe sini nga aga, intiguluhan naton the greatest news. Okay, no? Ano bala ang aton nga mga kung madumduman naton, ano ang pinaka greatest news nga aton nga nabatian? Abi i-recall naton anong pinakadako o the greatest news nga nabatian naton sa aton nga kabuhi. Siguro may mga ginikanan ka sila isang nabatian ko nga ang akon nga bata summa cum laude mag-graduate. Wow. Top 10 or ano gani sila ng summa cum laude, magna cum laude, na cum laude. May ari kita diri no, may people nato na si Taya cum laude. Kaga si Cristel magna cum laude. No? So mga muna no. So para sa ginikanan, great news sila. Kag may ara man nga nakita nakon sa inpost sa social media, naghambal ang president sa isa ka private university nga wala gid nag-expect ang mga estudyante damo sa ilang nagtipon sa sa presidente, from now on your tuition is free. Wow. Shock tanan no ang mga estudyante, mga college students. Imagine ka na, free ang tuition fee sa isa ka private university. Subong, ang kamsi pala ang free, no? So kung ikaw nagabayad ka, nagpila ka libo, no? Mga estudyante, nagabayad sa tuition fee, ang isa ka semester, subong na 25,000, no? More than 25,000, imagine. Wala labot sa mga nasalan news. Daw na anad kaya ating amon nga unit, siguro na tag 600 pesos, no? Ang 600 pesos isa na ka-semester, no? Sa una nga chimpo. So, more than 20,000, 25,000. If free lang, no? So, panamit sa mga tiyago, no? That is the great news yung mabatian natin sa aton kapuhi. May isa ka true story ini, no? Mga kauturan. Ang mga katawan sa isa ka lugar dito sa La Carlota, sa Barangay Cubay, nagdinaguso. No? Nagdinaguso sila. Kaya nakabati sila sa isa ka great news. Kabalo ka mo kung ano katabo. May isa ka farmer, ang iyang nag-arado siya, dira sa Cubay, kay mga sugarcane fields na dira, mga katubuhan. Pag-arado niya, tingala sa nga may tiga, no? Sige, kay Carboya, sige naman ang alakat, no? Kaginsudsud, nagungkal kitang tuta, nagwa ang ibod, no? Ang banga, kita ka mo sa banga, nga puno sa mga gold coins, no? Grabe ang iyang balotsagon. Primero daw, hindi siya manugid, no? Kung kamo abi no makabungkal sa isa ka banga nga puro gold coins, ano imo-imon? Dito hindi sa tani manugid, pero tungod sa iya excited, no? Nagsigitan siya, nakakita ko sa tibod nga bulawan, puno sa bulawan. Dinaguso ang mga tao. Kada isa nagpangwa man to sa iya, ang isa ka coin sang sina ka chimpo, wala pa color TV, no? Nibico pa lang, no? Ang isa ka gold coin, ginakambyuhan nila, isa ka Nibico TV. Ang ilang community, ang muna damo-damo, Nibico TV. Battery na sa salakyan, ang muna ilang ginapaandang. Wow! Great news! But what is the greatest news? May araya great news, pero what is the greatest news? Siling sampulong sa Ginoo, ang greatest news, makita natin sa Biblia. Oh? Makita natin ang greatest news sa the greatest book nga mo ang pulong sa Ginoo. Kagulang taon natin,
nga ginatawag ang Biblia the greatest book. Nga ano gini sang pulong sa Ginoo sang Biblia nga masiling naton the greatest book. Siling sa akon nga pag-research, the Bible is the oldest book in existence. Kabalo ka mo, sa mga eskwelahan, every 5 years, ina-isla ang textbook. Bisan ano pagkatahong sa libro, kung may ara na siya, second edition, ang first edition, may pang change na na hindi na applicable sa second edition. So anong ginahimo? Gina-isla nila, nagapakal kita sa bagong mga editions, apang ang Biblia for thousands of years, it's the same Bible sa ginakon. Di ba la? Hindi kasi na makasilay nga the greatest book. Kag it required 16 centuries to write, makumplito ang libro sa Biblia. The writer died 1,450 years before the last writer was born. Andiyan ka na, no? So, sulod sa almost 1,500 years ang pagsulat sa Biblia kag makumplito ini. Kag ang Bible in-translate sa tanan ng mga libro, amo lang ini ang libro nga in-translate for more than 1,000 languages and dialects. Makita niyo na karon sa reports ng Gideon's International. No? Ari diri ang atong mga bisita from the Gideons. Kag siling diri, what is the 7 crowning wonders of the Bible? Ang Bible is a wonderful book. Kay siling sa research, number 1, the wonder of its formation. Ang pagporma sini sang Bible, ang isa ka libro, this is composed of 66 books. It is a library. Abi natin, isa lang ka libro, ang Bible. Pero compose ni isang 66 books. Ang isa ka libro insulat sa isa ka lugar, sa isa ka language, sa isa ka tao. Kag centuries later, in another language, another place, another person. Kag imagine ka na, nga bisan 66 books, wala sang contradiction sa isa ka isa. Wow. And the wonder of its age, it is the most ancient of all books. The wonder of its sale. Masiling na nga, ano nga libro ang bestseller? The Bible remains the bestseller of all time. Huh? Dumutamo na gid nga mga nagliligat ng mga generation, ara gyapon, sige gyapon, bakal sa Bible. Pero kung may ara kay Gideons, no, hindi ka na magbakal, no, kay ginapanghatag, hindi. Pero kung baklon mo ini, lapit ni 1,000. Adyan ka na, no? Dahil gyapon sa mga tao na nagbakal. And number 5, the wonder of its interest. It is the only book that is read by all classes and all ages of mankind. Di ka kita ni bro nga, alin sa pinakatigulang hasta sa pinakabata, nagabasa sa silingan nito. Only the Bible. It is read by sages and children, read by all nations. No, hindi lang ya taga-Israel, hindi lang Pilipino, sa bugos nga kalibutan. And the wonder of each language. Kapinasahi ini nga libro because it was written largely by uneducated men. Di ba na? Mga mangingisda lang man itong iban, no? Ang iban gani, hindi magigsiling ng mga, may mga iniskulahan. Pero ang iban may mga hari nga nag-compose sa iban diri nga mga contents sa Bible. Yet it is considered a literary masterpiece. Kag lastly, the wonder of its preservation. Na-preserve sa Ginoo. It is a miracle kung nga may Bible makita. Kay damo sa mga nations, ka mga tao nga gusto sunugon ang Bible. Kita ka mo sa social media, may mga tao nga nagagisi sa Bible, hindi sila gusto. Kaya nga man,
Kung mabatian nilang pulong sa Ginoo, makonvict sila sa ilang mga sala. Nya mayo pa gisiun ka na lang na agon hindi mabuking ang aton mga kasalanan. Diba? Gusto nila sunugon. Damo na mga kings nga gusto i-abolish ini, yet God has preserved it for us today. And it can be found in almost every home. Amen? Amoy na siya. Kag diri sa sini nga Bible, ang greatest news nga ginhatag sang Ginoo sa aton mga kauturan. Sining sampulong sang Ginoo. May naghahambal gani, no? Nga mapati kita sa Bible kay gisulat man lang na sa tao. Di ba la, may ara sila ka naghahambal? Siyempre, tao lang yun ang magsulat, alangan man ang sapat. No? Di ba la? Kaya ginagamit sa Ginoo ang ini nga mga tao, but the author is the Holy Spirit of God. Siling diri sa 2 Peter chapter 1 verse 21, the holy man of God moved by the Holy Spirit. No? Wala iniya ginsulat-sulat na sa tao, kundi sulo sa pulong sa Ginoo, diri sa 2 Peter chapter 1 verse 21, nagasiling nga for the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. No? It is inspired by the Holy Spirit. So kung magsiling ikaw gani, nga may tao nga nagsulat, pero ang author, amo ang Ginoo, agudbahan pa naton, parehas bala sa kay Senator Risa Hontiveros. Hindi bala senador nato na siya, no? Siya amo ang author sa pag-usubong nga lahi, base wala pa kamong makibalo, bawal bastos law. Gina-announce na kung nag-seminar kami kagapon. Kaya kung may babae nga maglabay gani, kag magpanihol ka, mapriso ka din. No? Kung anong imo na, wow, sexy, or kung ano pa nila ang imo nga iyang bal, kag nabastusan siya, feeling niya nabastusan siya, amo ining bawal bastos law ni Senator Risa Hontiveros. Subong busy siya, no? Agod ipaaresto ang nag-claim nga Diyos sa Davao. Okay? So, si Risa Hontiveros, nagsulat sa layi, may ana siya staff. May mga staff siya ng mga typist. So, kung ang isa dira karon, maglain ng pamatsyag, may isa dira nga magulo sa iya, so ina sila mga writers, ina sila ni Risa Hontiveros. Pagwa sang layi, mamangkot gani ang iban sinong author. Sinong author? Si Senator Risa Hontiveros. Amo ina ang Biblia. Nagamit sa mga tao, sila ni Pedro, sila ni Solomon, sila ni Moses, damo holy men of God. Kag in-inspired sila sa banal ng Espiritu, damo sila almost 40, no? Ang nagsulat. Pero ang author isa lang, amo ang Ginoo. Amen? Amo ina ang Biblia. Kag masiling naton, ano wala ang nahimo sa Biblia sa pangabuhi isang tao? The wonder of the power of the Bible. Ang pulong sa Ginoo nag-change sa madamo nga kabuhi. Damo sa mga testimony ng ilang kabuhi naging bago tungod sa pulong sa Ginoo nga ilang nabatian. Many nations rose to greatness. Mga kapungsuran nga nagpinad ang ilang nga ekonomiya tungod nagtuo sila kag nagpati sa pulong sa Ginoo. Amo sa mga katawan nga naghimo sa mga great things tungod sang ilang nga pagtuo sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Isa na dira ang Operation Christmas Child. Maghahatag kita karon sa Samaritan's Purse, gamay ni makita dira ka karton. No? Sino ang nag-inspired sila sa mga tao sa paghatag na maging generous sila tungod ini sa ila na basahan sa pulong sa Ginoo. Amen?
Kag bisan pa, mabudlay ang pag-imprinta sini, mahal ang pag-imprinta sini, yan, the Gideons International, gingamit sa Ginoo sa paggasto sini, mga businessman ini, mga Christian businessmen, nga naga tipon-tipon sa fund, agud nga makalapot sa aton ang pulong sa Ginoo, agud ano mga kauturan, agud mabatian naton ang greatest news. Nga may greatest news, kay may baddest news. Ano bala ang baddest news? Ang atong sitwasyon, mga kauturan. Sining sa pulong sa Ginoo, kita nga mga tao, we are miserable sinners. Makasasala kita, bisan ang bata, ano kakit sa bata, bisan hindi mo pagtudluan nga maghimo sa sala, nga nagahimo sa sala, mga kautulan. Duna sa tao ang pagkamakasasala. Sining sampulong sa Ginoo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sino diri makasiling wala ko yan sa sala? Makasala. Sining sampulong sa Ginoo, all have sinned. Kag tungod kay makasasala kita sining sampulong sa Ginoo, for the wages of sin is death. May bayad gali ang sala, mga kauturan, kag sinisampulong sa Ginoo, we miserable sinners are going to hell. Pagkadto kita sa impyerno, sa kalaglagan, agud mabayaran naton ang aton mga kasalanan. Amo inang bad news. At tungod sang gugma sang Ginoo sining sang aton nga scripture reading kanina, the steadfast love of the Lord. Because of the steadfast love of the Lord, ang good news amo ini, ang Ginoo nagigugma sa aton sang labi. Nga hindi niya maluyag nga magdiretso kita dito sa hell, kundi nanaog siya sa duta, kag sa niya ako na. Ako na ma-experience sa impyerno dito sa cross sa Kalbaryo. Siling diri sa pulong sa Ginoo, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. This is the greatest news from the greatest book. And here is the greatest verse in the Bible. Nga ginatawag ini the greatest verse. Kung magsiling ikaw, the greatest verse ka nga diri ang greatest for God. Kung maghambal ikaw God, sinuwi na siya the greatest person in the universe. May ara pa taas sa Ginoo. Wala na. The greatest person. All powerful. Kaya siling sampulong sa Ginoo, this God, so powerful, so love the world. No? Kung magsiling ka so love, gani, kung siling grabe na ang intense, no? Kadalumon, in the greatest degree, siling sampulong sa Ginoo, so love. Ginahigugma kita sa Ginoo, so much so, nga bisan isa lang ang makasasala. Manaog sa sabihin hapon, kamaghalad sa iya nga kapuhi para sa sila nga magkasasama. Siling isang verse, God so loved the world, the greatest number of people, the people in the world. And then He gave the greatest act. Ginhatag sa Ginoo. Bisan pa gani hindi kita tapos. Niya higugmaon. Di ba? Sometimes kasi kita, walang pamilya talaga hindi makadumdum sa aton, kaya lain ang buot ka, no? Pero pinsaro nato ba lang? Bisan hindi kita tapos, gindumdum kita sa Ginoo, kag may ginahatag ang Ginoo sa aton, ano ini? His only begotten Son. Kung may isa ka kabugtong na bata, do hindi mo na masubayan, hindi mo na mapapunan sa lamok. At ipanon mo din maayo kay only begotten Son. Hindi ba na? Bugtong. Muna kasi po ito, bugtong ni nga bata, nga lalaki.
sa Reynes family, kag sa amon man, no? Nga pamilya, ti, siya lang ni isa. Bugtong na yung muli nga ginapalangga, ginamon siya. Ti ayan pa ang Ginoo, no? Bugtong nga anak sa Diyos, but He gave the greatest act. Willing siya sa pag-sacrifice. Sining greatest gift, His only begotten Son. That whosoever, the greatest invitation. Amoy na invitasyon sa Ginoo nga ang bisan sino pwede makapalapit. Sila nga tinaiman niya akong religion. Ako ya hindi ko ya maayo, hindi ko maalam. Whosoever sila sa Ginoo. Beyond religion, beyond background, beyond the culture, sila sa tulong sa Ginoo. Whosoever, welcome. Ina-invite noong agod sa pagtulong kay Kristo Jesus. Whosoever believeth in Him, the greatest simplicity. Amo lang ginahimuon sa tao, maluwas na siya. Yes. Siling ngati, hindi pala dapat mahimo kagit sang maayo, timbangon ang maayo, ni mo nga ginhimo, kag mapatay ka gani, may maayo kang ginhimo, may malayang ginhimo, dayon timbangon. Kung damo ang imo na himo nga maayo, damo kang sa ginhatagan, kag generosa imo, maayong buhat, magkasugod ka sa langit. Diin ina sa Biblia. Wala din ni sa Bible nga maluwas kita paagi sa maayong buhat. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and not of your works, lest any man should boast. It is the gift of God. Gift ini sa Ginoo sa aton. Sa tanan nga nagtuo sa kay Kristo Jesus suno sa pulong sa Ginoo, whosoever believes in Him. Kaga promesa sa Ginoo shall not perish. The greatest assurance. Ang Ginoo na nagambal, hindi ikaw madula, makaupod ka dito sa langit, sining sa pulong sa Ginoo, but cannot perish, but have everlasting life. You shall have the greatest possession. Everlasting life. Siling mo anong pinaka-greatest possession yung maangkon sa tao? Masali ka, manggan. Pero mabilin niya lang nagyapon kung mapatay siya, di ba? Position, prestige, fame, sikat ko yung nadaan, no? Mabilin mo lang na diya sa kalimutan. Pero ang the greatest possession na pwede maangkon sa tao, amo ang kabuhi nga wala sang katapusan. Amen? Amo nang gina-offer, ginapasalig sa Ginoo sa aton kung magtuo kita sa kay Kristo Jesus. Siling ni Apostle Paul, I am the greatest sinner. Kung may ara pa makasasala, nga pinaka makasasala, I am the chief. Siling ni Apostle Pablo, but he was saved by the greatest Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya nagtuo siya sa iya nga tigipusoon, nga patawaron siya sang Ginoo sang iya makasalanan, kag makaangkon siya sang kabuhi nga walay katapusan. Kita tanan mga kauturan, pwede gid naton maabay ang kapatawaran sang Ginoo. This is the greatest news nga batian naton. Nga siling sampulong sa Ginoo, kung magtuo ikaw sa kay Kristo Jesus, makaangkon ikaw sang kabuhi nga walay katapusan. Sin-on ang luyag magbaton sa siling nga greatest gift. Hands up sa kamuat abi. Yes, amen. Kita tanan. Luyag naton siling nga relationship sa aton nga Ginoo, because this is the greatest news nga ato mapatian sining nga kaagahon. Magapangamuyo kita sa sining nga tingon. Ginoo, salamat gid sa imo pag-remind sa amon sa imo Ginoo nga dako nga pagtugma.
Kag ikaw ni Ginoo, nag-welcome sa tagsa-tagsa, lain-lain ang among nga background, but Lord, thank you so much that we can come before you, O God, just as we are. Wala ikaw Ginoo nagapili Ginoo, kundi nag-welcome sa tanan Ginoo nga magpalapit sa imo ka magasiling. Ginoo, I want to have this greatest gift, the Lord Jesus Christ. And I believe in the Lord Jesus Christ. And I accept Him to be my Savior and Lord. Mga kauturan, magpangamuyo kita sa kasubong sini, Lord Jesus, I believe in you. Nagatuo ako sa imo, bilang akon Ginoo kag manluwas. Kag naghinulson ako sa akon nga magkasalanan. Patawara ako Ginoo. Kag salamat sining kaibigan, sulo sa imo pulong, nga ang bisan sino magtuo sa kay Kristo Jesus, hindi mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Utod, abiyan, kung pangamuyo nimo ina nga pangamuyo sang sincero sa imo tagitusoon, you have become the child of God today. And onwards, you will be the child of God forever. Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa iya mga pulong, kabay ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan. Imaya, ibalik naton sa Ginoo. Amen. Thank you, Gate, for the wonderful message, Pastor Sumugat. Kag sininga time, we have another special program kag Pastor na nagrong matag, intro, background, kag ang mag-welcome. So, okay. Pastor? Good morning sa tanan, kag nakakalipay kita nga mayari kita mga dinapit nga bisita. Although nga masako ini sila, mga businessman sila kag businesswoman. Kag kilala nyo ni sila kay mapatian nyo ni sa radyo Perming, no? Ang Malakay Lending, no? Okay, no? So, gina-introduce na ko sa inyo ang aton utod sa Ginoo. From Gideons International, maghahatag sa report sa ilang mga hilikuton, ilang ministry, nagapanghatag sa libreng Biblia. So, ihatag na kon karon sa inyo. Let us welcome Brother Ray Mulenyo.
Pasok si LCD. Agwan. Video. Video. Okay. Nag-sound to be na, no? Anyway, pwede mo na. Mula na. Mula na. Sige, hala na. Assistant na. Assistant na. I-pag-asa, ibalik mo siya sa first ano lang. Tapos, steady na. Pag first, ibalik mo sa ibalik mo sa first ano. Ibalik na sa Okay na lang, okay na. Okay. So, anyway, salamat kita, Pastor Robert, sa pag-imbita mo sa Gideon sa International. Ang video, nakita ninyo, amo ina ang obra ng mga Gideons. Hindi lang mahapos. Nakita ninyo nga nagasakay kami sa baruto, nagatabok kami sa mga kadagatan, nagakadto kami sa ibang lugar. Ang inang video ina sang nagkadto namon sa Limasawa Island. Sa 1521, sa aton history, nagasiling nga si Magellan nagkadto sa Limasawa Island. Kag si Magellan nag-introduce sang Catholic religion dito sa Limasawa. Apang ang Gideons, ang mga taga-Bacolod Camp, nagkatuman dito sa Limasawa Island. Kag we did not introduce religion, but we introduced relationship with Jesus Christ by giving the people of Limasawa Island a copy of the New Testament. So, naaari naman kami, sa last year, aari man kami dire, ang mga Gideons, kag nag-report sa mga kasimbahan. Tungod nga ang simbahan, kag ang mga kongregasyon, kag mga Kristohanon, partners kamo sa Gideon ministry. Masilig ko nga kung waay ang support sa simbahan, kung waay support sa mga pastors, kung waay support ninyo nga mga miyembro sa kasimbahanan sa bilogid nga kalibutan wala sa Gideons International. So meaning, ang pagsustener sa ministry sa Gideons nagakinahanglan gid sa suportar sa mga kasimbahanan, sa mga pastors, kag mga Christian congregations pareho sa inyo. Ano ang inyong bahin sa amon ministry? Ang bahin ninyo sa ministry sa Gideons International, una amogin ang pagpamuyo man sa amon. Nakita man ninyo ang sa video, no? This masiway sound, ara na nada, makita man niyo, kakanto kami sa mga lugar na mga delikado man. Nagkanto kami sa Camotes Island dito sa Cebu. So nagtapok man kami sa dagat, nagsakay man kami sa mga baruto, maskin tunga sa kagabihon. Alin kami sa Pilar, nagkanto kami sa island nga malampot na naman atong eskwelahan. Pero sa tunga sa kagabihon, yara kami sa tunga sa dagat, nagpagkarga kami ng mga Biblia.
agod malambot na namon ang mga estudyante dito sa Camotes Island, kag sa Limasawa Island. So, we need your prayers. In your prayer meeting, in your gathering together as a church, continue to pray for the Gideons. Kaya ikaduha, di nagaluya man kami, no? Iba nagkakatak-an naman, o yara naman, Bible distribution naman, ma-absent naman ko sa akong opisina. Okay, bala naman, Gideons International is an association of Christian business and professional men. Mga negosyante kami, kag mga professionals, meaning may obram kami. But we take time to obey the command of the Lord to go and spread the gospel to all nations. Gani kada Lunes kit sina, buwas may distribution man kami. Kada Lunes nagagawa kami. Pinagakanto kami sa mga eskwelahan kag magpanghatag sa kopya sa New Testament sa mga estudyante. Alas 6 kagahon, arat na kami sa gate sa eskwelahan. Gabantay kami sa mga estudyante nga magsulod kag tagaan sa kopya sa pulong sa Ginoo. So continue to pray for the Gideons. Hindi man kami magluya. Hindi man kami ma-discourage. No? Kaya kung kisa, may money, no? Huwag kami pagkasolina. Hindi naman kumakuha sa amang kwarta, but continue to pray for the Gideons. Ikadua, ang ikaduha, amo ang kung mayari na rin, kay Dr. Dora ako sa nakita, no? Nga sa ulihigin man, gusto niya mag-intrat na Gideons, no? Kinaibitar ginamon ang sinomanda, young men and professionals to join the ministry. Nga akin ang langit na mag-intra ang mga kwalifikado ng mga professionals and businessmen. Nga mag-intra, tani si Chong to, no? Si Chong tani, maipa-intrahon to sa Gideons, no? Kay Hubin pa siya. Kay pitigulang na. Damo na sa amon ng mga members sa Bacolod City Camp na nagkalamatay. Isa nga napatay na kilala ganyo si Atty. Lindon Kanya. Member mo na sa Bacolod City Camp. Damo na napatay sa amon si Hasi Dignadise. Kag si Mrs. Dignadise napatay naman. Kag damo naman sa tigulang sa amon, no? Ang active na subong sa amon, ang pinaka-tigulang dira si Dr. Samson Gonzaga. Pero bedridden naman, 99 years old. Si Atty. Nolido, active man sa camp, katin gyapon sa mga prayer breakfast. Pero titigulang naman, 92 years old. Ugay-dugay, manula naman sa kalibutan. Si Ray Molinio, di man nahubid. 76 years old naman ko. No? Kinaisip na lang ang mga tinuig na manula na kami sa kalibutan. Ganit ko mayari dere, na gusto mag-intra sa Gideons, please join the ministry. We need young men and professionals, men and women, to join the ministry. Sa Amerika, magkato palibot, may si Uncle Sam nagatudlo mo na, Uncle Sam needs you. Tiyan mo man ang Ginoo, kung sino sa inyo, God needs you in the ministry. Please join the ministry. So, ang ikatatlo, of course, ang New Testament sini, this is 50 pesos man lang. Oh, pero, why lang ka mo kabalo, nga ang bilis sini nga New Testament nga 50 pesos, on the average, ang tunga sa bilis sini nagalin man kasimbahan. Kinagakatko kami sa mga simbahan, kag mga simbahan na amot man sa ilang special offering para sa pagpamakal sa New Testament na agad i-distribute sa mga Gideons all over the world in more than 200 countries all over the world.
So 50 pesos ang isa. Ang isang sini, makalambot man sa isa kakalag. Ang duha, 100 pesos, duha kakalag, 3, 4, 5. Kakalag, depende. So, amo gani na, kabalogin ko nga this is quite a small church. But anyway, we don't mind. Importante nga nakakanto kami diri sa inyo, kag mapabutyag sa inyo, nga kamo importante gid kayo sa Gideon Ministry. Liwaton ko, kunuay ang simbahan, kunuay ang pastor, kunuay ang mga Christian congregations nga nagapangamuyo sa amon uay sa Gideon's International. So, gani, nga makatugin kami sa inyo, kayo are a very important partners of the Gideon Ministry. Ang inyong 50 pesos will go a long way around the world. No? Why ka mo kabalo ang inyong New Testament, isa ka New Testament, makakanto sa China. Ang inyong New Testament, makakanto sa Afghanistan. Ang inyong New Testament, makakanto sa Ukraine, o sa Korea, o sa Japan. So, maskin kagungko lang ka mo dira, ang inyong pesos will go around the world. Kag isa pa, ang inyong 50 pesos na ang Gideon sini nga Bible among ginapangatan namon sa mga estudyante sa high school, libre lang ni. Ti kung isa ka pangatan kami 3,000 times 50 pesos, that's 1,500,000 in just one school alone, or 150,000 pesos. Pero kabalo man kamo how important one soul is to the Lord, no? Amoy na yung pangatan na to sa high school. Ining green, napangatan na to sa mga elementary, from grade 5 to grade 6. Ililibre man eh. Ang ining puti nga New Testament, ginapanghatag sa mga auxiliary, ang amo na asawa, ang tawag ng auxiliary, sila ang in charge pagpangatag sini sa mga nurses, sa mga hospitals, sa mga medical personnel. Amo na ang ila obra sila ng pangatag sini, ang nurse or White Testament. Ini nga complete Bible, amo yung ginapangatag na to sa mga hotels, kag sa mga motels, no? There was a time na nag-distribute kami sa isa ka motel. Sila sa tag-iya sa amon niya, sir, ang ginabuhat yun, hindi man nasuno sa amon negosyo. Sa motel na pamutangan naman sa Bible mo. Di reklamo ang tag-iya, sir, yung inyong blang obra na. Daw hindi man nasuno sa amon negosyo mo. Pero anyway, that is what we do. But we know in Isaiah 55:11 that says, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish that which I please, and it will prosper in the thing whereto I send it." Meaning, ang pulong sa Diyos, hindi gini mauyang. Why ini isang uyang gid kag matuman sa Diyos ang iya tinutuyo bagi sa iya nga mga pulong. Ang istorya sa isa ka tawo ngalan niya si Armando. Si Armando, sa high school pa siya, nakabatod siya sa New Testament sa Gideons. Apat din pa butang ilang ko din, butang ilang siya ilang nga bookshelves, kag nalipatan na niya. So high school siya, huwag siya nakapatayon sa pag-eskwela, sa college, nanging tricycle driver siya. So, pag sa isa ka daw, sa nagabiyahe siya, nakadala siya sa isa ka tigulang, abiya pataygin. So, sa iya kahadlok, nabasi lagsod siya, kagalitan sa mga pariente sa tigulang, nagdalagan siya sa munisipyo, kagdidiretso siya sa prisuhan, nagpanago siya dito sa prisuhan. So, mga isa din kadlaw dito siya sa prisuhan panago. Apat sa kaluoy sa Diyos, ang tigulang ay gidman-mano. So, gani, tungod kami parintiman siya nga pulis, pagkahapon sa to, gin-release na si
nagkuha na si Armando sa prisuhan. Pag-abot siya sila, balay na duman niya ang Gideon New Testament. Kag iyagin, pangita, yato. So si Armando, hindi man niya religious, kag wala siya nabasa Bible. Pag sangsigi siya basa sa New Testament, ginatag siya sa Gideons, nakalambot siya sa Matthew chapter 11, verses 28 to 29. Nga nagasiling, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. So, ang ini nga bersikulo, gintanaw ni Armando, nga daw pagpanawag siya sa Diyos. Kani nagdesidir si Armando nga mag-eskwela sa Bible School. Nag-eskwela siya sa BBC. Nag-eskwela siya sa CPO. Nagkuha man siya sa iya doctorate degree dito sa Baguio. Kag si Armando, Reverend Armando Escole, became a senior minister of the Bacolod Evangelical Church. Kag nangin presidente sa the Convention of the Philippine Baptist College. Kagkaroon ka man ang presidente sa Negros Negros Bible School dira sa downtown because of a single New Testament he received from the Gideons. So gani, if ever you want to invest in the word of, be assured that every centavo you give to the Gideons will go exclusively for the printing and distribution of the Bibles all around the world. While you are sitting there, no, arak mo sa iyong opisina, arakin kamo sa inyong balay, nangin worldwide missionary man kamo in more than 200 countries where the Gideons serve. And likewise, you speak in 89 different languages. The New Testament may be translated into English, may be translated into Cebuano, may be translated into Chinese or Korean or Afghanistan. So thank you very much, and I hope that we will be partners of the Gideons until Jesus comes again. Thank you very much, and God bless you. Thank you, Gideons International. Kag sa sininga time, let's have our tithes and offering. And samtang ginakalega doon nga tithes and offering, let us hear another special number from Alagdon Ministry Kids. Rap. Lasing na rap. Music na lang.
Memory verse na ini. John 3:16. John 3:16. Right, John 3:16. John 3:16. John 3:16. Malalay dito. Oh, wait lang ta, tanay kadali kay king gamay lang gid nga na technical difficulties lang. Minute na lang. Sending na. Kaya na isa pray lang. Pray natin. Sige lang, pray lang. Ay magatindo kita sa kakanta ko natin ng doxology. Praise God. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ginoo, nagkapasalamat din kami Ginoo sa imong Ginoo pagpasagahay, sa imong mga blessings, sa imong kinubugay, sa amon Ginoo nga mga palangitan-an, trabaho, sa mga sources of income namon Ginoo. Salamat kay Ginoo nga ikaw nag-provide sila kag nagpakamaayo. Kag Ginoo yari ang bahin sa imong mga pagpakamaayo. Ginabalik namon sa imong Ginoo sa pagdayaw, sa paghatag sa reverence sa imong ngalan. Pagkamayuha ini Ginoo, gamita ini para ma-advance ang imong Ginoo nga kingdom. Kag ikaw man Ginoo ang magbalik sa pagpakamaayo sa mga kamot kay tagipusoon nga naghalad sini. Sa ngalan ni Kristo Jesus ining amon pangamuyo pagpasalamat. Amen. Kinapangabayan tanan sa pagpungko paliho. And once again, let's hear a special number from Alagdo Ministry Kids. God made me. God made me. In my Bible book it says that God made me. God loves me.
Welcome na. Mike. Thank you again kag sa sininga time for our welcoming announcement. May request, Miss Cristel Sumugan. Pasal. Okay, si Pastor Robert Sumugan. Thank you, Gid. Bisan madugay-dugay ang aton nga pagulat ko. Grabe, no? Amo to ang abilidad sa aton mga kabataan nga ginahalad nila sa Ginoo. Okay? So, halin sa pagsugod, amoy ni sila ang mga originals, Alagdon Kids. Kag gina-welcome din naton ang tanan-tanan nga yari diri. Good morning. Welcome sa ngalan sang Ginoo kag sa ngalan sang aton nga church, Alagdon Ministries, gina-welcome gid ang tanan. Kag magatinta sa pag-welcome, magakanta kita sa welcome song and I love you with the love of the Lord. Magalibot kita kag magakumustahanay. Okay? Ready? Sing. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love. I love you with the love. Oh, I love you with the love of the Lord. Salamat gid. Gina-welcome gid naton. Ang mga kabataan, welcome gid. Ang mga parents sa mga kabataan nga gin-invite naton, welcome gid sa aton nga pagpanimbahon sini nga kagawon. Balik natin sa ating leader. Okay, ang schedule of activities nato nagapadayon every Thursday 6:30 sa gabi nagaiwan kita sa aton nga prayer meeting. But this time sa Holy Week ma-transfer kita sa Wednesday, no? So agud to nga makapamanandong kita sa sunod nga mga inadlaw no sa Wibis hindi na kita magbalik sa aton nga church. Bali Wednesday, okay. 6 to 6:30 PM mag-start kita. So dito lang yapon sa balay no sa aton nga place. Wednesday, okay? Kag sa March 31 ang aton nga Resurrection Sunday alas 5 sang aga. So sa mga lapit hapos lang no. Kung sa mga layo, so medyo alas 5 sa kagahon. So welcome gid ang makanto. Pero kung budlayan gid ka mo, pwede man maka-online, no? Okay? So sunrise service naton 5 a.m. March 31, 2024. Kag mag-distribute kita after sang aton nga simba, bayaran kita nga distribution sang aton nga mga gift packs or mga gifts from Samaritan's Purse ginhatag halin ini sa US, no? Mga tagipusoon sa mga tao nga naghatag sa sini. Kay ang ilang nga tinutuyo among nga mahatagan ang isa ka bata sa isa ka panimalay once in his or her life. So makaagi siya nga may naghatag sa iya sang gift. Kag in reflection ini sa ginatawag nga gift kag ginhatag sa Ginoo nga amo si Kristo Jesus. Okay? So may ara kita karon nga system after sa aton nga pagpanimbahon. So sit back, relax, kay magapadayon kita sa aton nga pagpanimbahon. Okay? So ibalik na kon sa aton nga leader ang microphone.
For our closing hymn, let us sing Count Your Blessings. So let us sing the first and the last stanza, and after that, Last time. oh, that's it. Okay. After that, we request Pastor Robert Sumugat for our prayer and benediction. Tapos in the Facebook. Pero same ng lyrics. Same ng lyrics. Magapangamuyo kita para sa aton nga closing prayer. Let us pray. Ginoo, nagapasalamat gi kami Ginoo sa imo Ginoo nga mga bulong nga amo nabatian sa kagayonan ni makasimba kami Ginoo sa imo makaamba sa mga ambahanon kag we believe O God palipay man sa imo Ginoo. Lord, kabay ini nga pagsimba, naging isa ka mahamot nga halad dira sa trono sang imo nga bugay. Kag Lord, pangamuyo kami, kabay ka Lord, magpadayon sa pagpakamaayo sa mga kauturan, sa imo mga katawhan Ginoo. Especially Ginoo, ang tagsa-tagsa nga yari diri, nga nag-take effort O God sa halad sa ila Ginoo nga time, sa ila Ginoo nga tiyempo, sa pagpamati sa imong mga pulong, sa pag-share Ginoo sa ila kabuhi, diri Ginoo sa siningatinion, sa imong Ginoo nga simbahan. Lord, pakamayo ha Ginoo. Bisan pa Ginoo sa mga kabataan nga yari diri, they are the next generation, so God, nag-pray kami Ginoo, kabay ang ilang kabuhi Ginoo, magihaan sa paghahatlok sa imo, sa pag-nurture sa imo Ginoo nga mga pulong, agud Ginoo ang ila mga basdamlag Ginoo, mangin isa ka basdamlag nga maayo in righteousness kag man Ginoo mapun-an sang imo Ginoo pagpakamaayo. Tungod kay ang imo pulong nagasiling that you want everyone of God to have life and have it more abundantly. Kag mahuman lamang ini Ginoo nga mga saad kung ini nga mga kabataan magtugyan sa ila mga kabuhi sa imo Ginoo ka magtuo sa ka imo buktong anak nga amo si Kristo Jesus. Lord, pakamayo ang tagsa-tagsa. Salamat sa mga kabuhi nga yari diri sa presensya sa amon mga visitors from Gideons International. Kabay ko Lord magpakamaayo Ginoo sa ila kag sa ministry sang Gideons. Kabay ko Lord mag-bless man Ginoo. Kag subong man Ginoo sa tagsa-tagsa sang imo mga kanakan, sa mga members Ginoo sa Alagdan Ministries, sa mga kauturan namon nga nagaupod online, kapay ko Lord magpakamaayo, ibubu ang imo mga blessings, O God, and favor. Shield us, O God, with the precious blood of Christ.
kagabay ang gugmas ang Dios nga Amay, ang bugay ni Kristo Jesus, kag ang himpitanay sang balaan nga espiritu, mangin sa tagsa-tagsa sa amon alinsubong, tugtugid sa walay katugtuban. Amen. 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 Salamat gid kag ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton nga tanan. Thank you so much. Magkakadto kita after sini ma-break taan ay pamahaw kag after sini sa pamahaw mag-distribute kita sa aton nga mga gift boxes. Salamat gid sa mata naton ang presensya sa Gideon's International. Thank you very much Sir Ray Mulinyo, Mulinyo. Kag subong man sa aton nga mga nag-sponsor sa aton nga Aros Caldo from Chong Kapsilugan. Nagdulong diri sa pamahaw. Kag subong man, we would like also to acknowledge sa juice, kalamansi juice, no? Kita ka mo sa mga pakna nga mga kalamansi juice, no? Iyan na sang aton nga brother in the Lord, no? Mr. Jojo. Thank you very much. God bless you. Kag we would like also to say thank you sa aton nga barangay kapitan, Engineer Jerry Tinson, no? Akon nga teacher sa college. Siya subong ang barangay kapitan sa sining barangay. Salamat gid, Kap, sa imo nga pagpahulam sa amon sa sining place. Thank you very much sa mga chairs kag sa tanan nga mga facilities nga imo ginpahulam sa amon. Kabay ang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo. Kag sa aton man nga projector, sa kay Ma'am Annabel Silpao Ilano, salamat gid. God bless you. Thank you very much. Kasi sa tanan nga man nagdala sa mga pamahaw, ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo. God bless you. Good morning. Kag kita na kita sa sunod nga siman.